Kamusta pong muli mga katambay? Nagbabalik po muli. Si Katambay Manong po, inyong katambay, para po magkomento po muli sa inyo. Samahan niyo po ako mga katambay. Magandang araw po. Tanghali, hapon, gabi, madaling araw po sa ating lahat mga kababayan. Ito po, umpisa na po natin komentuhan ito mga katambay. Nagpahayag po ang Pangulong Marcos, ito po undas, di ba? Nitong nakaraang undas. At ganun din po ang ating presidente. Meron din po siya pahayag tungkol po sa utang na loob. Painggan naman po natin. Nagpahayag din po pala ang ating Vice President, di ba? Ngayon naman po, painggan naman po natin ang pahayag naman po nitong nakaraang undas. Dahil nagpahayag din po ang tinatawag po ni Vice President na tambaluslos. At yung sinasabi po ni Vice President din na 2 tao lang kumukontrol ng pera sa institusyon ng Kamara na pera ng taxpayer. Nagpahayag din po nitong undas mga katabay at komentuhan po natin. Ang sabi po ng sinasabing tambaluslos ng Vice President Sara Duterte ay nananawagan po siya ng pagkakaisa sa ating bansa at syempre po yung pagkahabag, nahabag daw po siya ngayon mga katabay sa nangyayari po sa ating bansa. Painggan po natin ang speaker at komentuhan po natin ang tinatawag na tambaluslos ni Vice President Sara Duterte. Ito po. Nanawagan ng pagkakaisa at pagkahabag si House Speaker Martin Romualdez sa mga Pilipino, kasabay ng pagunita ng Araw ng mga Santo at Kaluluwa. Ayon kay Romualdez, sa gitna ng pagsasama-sama sa sagradong okasyon, marapat na parangalan natin ang mga santo at ating mga namayapang mahal sa buhay. Paalala rin ang araw na ito na kahit wala na sila sa ating piling, ay manatili naman ang kanilang halaga at pagmamahal. Binigyang halaga naman ni Romualdez ang pagdarasal at pagsisindi ng kandila sa mga puntod na simbolo ng pagpupugay sa mga nag-iwan ng pangmatagalang marka sa ating mga buhay. Yan po mga katambay, ang pahayag po nitong undas ng speaker ng Kamara mga katambay. Talagang mahalaga po sa kanya ang sagisag o sinasabing tradisyon, yung undas at pagtirik po ng kandila sa mahal sa buhay. Isa daw po itong sagisag ng pagmamahal ng mga Pilipino, mga katambay. Kahit wala na raw po sila dito sa ating mundo, ay nananatili po ang alaala nila, mga katambay, sa atin. Itong ating mga mahal sa buhay, mga katambay. Napakaganda po ng pahayag, di ba, ng isang speaker ng Kamara, mga katambay. At talagang gusto niya po maging mapayapa at sinasabing nananawagan po siya, siyempre po sa ating bansa, lalong-lalo na sa ating mga Pilipino at sa mga politiko na rin siyempre. Dahil yung pagkakaisa po, mga katambay, yung pagkakaisa at siyempre kasama na rin po yung kanyang pagkakahabag, mga katambay, o dalamhati. Talagang ang ating speaker po talaga, mga katambay, talagang nakita po natin ito. Di ba? Talagang minamahal po ito ng mga services. Anong services? Katulad po ng survey service company. Di ba? Mga services company, mga katambay. Mahal na mahal po sila. At ito po ang sinasabi po na yung sinasabi pong pagkakaisa. Sa kabila po sa kanyang bibig, nanggagaling po ang sinasabing habag at pagkahabag at pagkakaisa. Pero sa kabila nun, ang ginagawa po niya, yata sa institusyon ng Kamara, ay Duterte lang po ang issue po pagdating po sa institusyon ng Kamara. 2 taon na po mahigit binabakbakan po ang Duterte, mga katambay, lalong-lalo na po ang Vice President, mga katambay. Dahil kailangan po ng pagkakaisa. Dahil ito po ay simbolo, lalo po na undas, mga katambay. Kaya ang ating speaker na tinatawag din pong tambaluslos, talaga pong may puso pong pagkakaisa ito, mga katambay. At marunong din po siyang mahabag ang speaker, mga katambay. Kaya lang, kung bibigyan natin ng logic, saan po siya nagkakaroon lang ng pagkakaisa? Doon po sa mga namatay sa simenteryo. At kung saan lang po siya nahabag, doon lang din po sa patay
sa sementeryo. Hindi po siya nahahabag sa mga buhay na naghihirap at lalong-lalo po, wala siyang pagkakaisa sa bansang Pilipinas, mga katambay. Dahil mismo, halal ng bayan, isang vice president, ay mukha po yatang ginagawan po nila ng kanilang institusyon na pabagsakin po ang isang vice president at hindi po matapos-tapos ang issue, lalo po sa sinasabing confidential fund na sila'y meron din. Meron din po silang confidential fund na hindi rin po na-audit ng COA, mga katambay. Talagang masasabi ng mga Pilipino, bakit ganon? Bakit ganon tambaluslos o speaker? Bakit po ganon? Pilit nyo pong iniimbestigahan ang confidential fund, ang pondo ng Office of the Vice President. Bakit po? Yung opisina po nyo, exempted po ba sa investigasyon? Meron din po kayo katulad nung kay Vice President. At ganon din po sa inyong pinsan, sa presidente ng bansa. Meron din pong Intel and confidential fund and Intel fund. Meron din pong budget ang opisina ng Pangulo. Bakit po hindi iniimbestigahan katulad na sa Vice President? Kala ko ba kailangan po ng pagkakaisa? Di po ba ang pagkakaisa? Kung meron kayo inimbestigahan isang ahensya ng gobyerno, dapat imbestigahan mo lahat para magkakaisa. Wala kang favoritism. Di po ba? Kaya dito po, mga katambay, matatawa lang po ang mga Pilipino sa pahayag po ng isang House Speaker ng Kamara at tinatawag na tambaluslos ng Vice President. May bansag po kasi ang Vice President dito sa Speaker ng Kamara na tambaluslos at meron pang bago na bansag, mga katambay. Yung dalawang tao na humahawak daw ng kaperahan ng bayan ng taxpayer, mga katambay. Silang dalawa daw po ni Saldico na nilulubog din po sa baha at kailangan din po ipaliwanag ng Saldico kung ano po ang nangyari sa laki ng pera ng flood control, mga katambay. Ang flood control project po sa Bicol, mga katambay, ginastosan po ng daan-daang bilyon po yan. Kaya po, mga katambay, ano po ang masasabi nyo dito po sa pahayag na talagang ang kanyang pagkadalamhati nitong undas ng speaker? At syempre po, nananalangin po siya ng pagkakaisa, mga katambay, lalo po sa mga Pilipino. At siguro, gusto na rin yata niya makipagkaisa sa sa mga Duterte, hindi kaya? Kaya lang, marami po silang sasagutin, mga katambay. Hindi kaya kailangan namin magtanong sa speaker, saan na po napupunta ang pera namin, Mr. Speaker? Saan na po, naipaliwanag nyo na po ba ang bilyong-bilyong po, lalo po ang ayuda? Tama po ba ang bilyong-bilyong piso na naging ayuda nation ng ating bansa? At saan po napupunta ang pera po na inokontrol nyo po, yung mga extraordinary? Di po ba? Yung travel fund, extraordinary fund, di ba? Confidential fund, at yung mga pondo po na dinadagdag po daw ninyo, sabi ng Vice President, yung extraordinary na bilyon-bilyon na ginawa nyo po sa DepEd. Meron pong dokumentado ang Vice President niya, Mr. Speaker, na ang bansag ay tambaluslos. At kailangan nyo rin po ipaliwanag sa taong bayan, bakit yung opisina nyo po, yung inyong institusyon, kayong dalawa ng Senado, bakit po bukod tangi po ang inyong institusyon? Kung gusto nyo po ng pagkakaisa, Mr. Tambaluslos, sabi ng Vice President, Speaker, kung gusto nyo po ng pagkakaisa, bakit hindi nyo po itama ang inyong nahahawakang budget sa bayan? Lalo po yung ginagawa nyo pong extraordinary expenses, by liquidation, certification lang po ang inyong sinasubmit sa COA. Hindi po ba ito ugat ng korupsyon, Mr. Pagkakaisa? At ganun din po ang inyong mga budget. Kung gusto nyo po ng pagkakaisa, ipakita nyo po sa amin taong bayan
ang public hearing kung magkano po ang budget nyo taon-taon. Lahat po kayong senador at congressman, speaker, senate president. Yan po ang tamang pagkakaisa. At kami pong mga taxpayer ay nahabag po sa aming mga sarili. Habag na habag po kami. You know? Napakalaki po ng pagkakahabag po namin sa aming mga damdamin dahil kami po'y nalulungkot at nahabag. Hindi namin alam kung paano po ginagastos ng tama ng mga congressman at mga senador ang pera po ng tax na nanggagaling sa aming bulsa na aming pinagpapawisan, Mr. Speaker Tambaloslos, ayon sa Vice President. Mga katambay, yan lang po mga katambay ang maiksi nating komento sa isang pahayag po na tagus po ang panalangin at pagkakaisa at pagkahabag nitong nakaraang undas, araw ng mga patay, mga katambay. Magtirik po tayo ng kandila. Ipanalangin natin ayon sa speaker ang ating mga mahal sa buhay. At sila at sila naman bahalang manalangin sa ating mga pera. Tayo ang mananalangin sa ating mga pinagpahinga na mga mahal sa buhay, pero bahala naman daw silang manalangin sa ating mga tax, mga katambay. Yun po ang nangyayari ngayon sa ating bayan. Muli po si Katambay Manong, nagpapasalamat po muli sa nakakagusto po sa inyo po sa YouTube at TikTok, mga katambay. Maraming salamat po. At syempre po, nagpapasalamat din po ang inyong lingkod sa mga nagla-like, share, and subscribe. At sa mga nagko-comment, maraming salamat po at nananatili po kayo na hindi nyo po iniiwanan ang inyong katambay Manong. Muli po mga katambay, maraming salamat po. Sa muli po, paalam, ingatan nawa. Bye-bye!